Alam nyo, muntik na namin dalhin yung biyanan kong babae sa hospital. Kasi nga nagulat ako. Alauna na ngayon ng madaling araw. Nagwa-walking kasi ko. Tapos, ngayon, yung bayaw ko nagulat ako, nag-message. Sabi niya, sleeping. Tapos, nagme-miss call. Sabi ko naman, nag-reply ako, walking, sabi ko. Sa baba kasi ko nagwa-walking, nagte-treadmill ako sa guest room nila. Kaya hindi siguro alam na andun ako. Tapos kumatok, binuksan ko. Tapos nagulat ako. Akala ko kung ano, sabi sa akin, ay si Ami daw. May nararamdaman. Sabi ko, anong nararamdaman? Bigla akong pinatay yung treadmill, ano. Tapos, ang sabi niya, hindi ko alam kung ano, sabi niya, bigla na lang hinimatay daw. Kasi nga, magkakwentuhan lang daw sila sa kwarto. Di ba, sa higaan, mga nakaupo. Bigla na lang daw natumbang ganyan, sabi ko. Nawala ng malay saglit. Tapos, ayun, tumawag siya ng emergency. Ay, magaling na may emergency kasi after 7 minutes, dumating na. Kaso, nagtataka ako, nasan ka ko yung wangwang? Di ba sa atin yung emergency, may wangwang. Saka yung parang van, ganun. Hindi ko alam sa Pinas ba may motorbike na meron yata yan. Hindi kasi ako nakakita. Sa bundok kasi ako nakatira sa Pinas. Taga-baryo kasi ako eh. Pero dito, nung paglabas ko, nakita ko motorbike. Tas ayun, pumasok yung lalaki. Sabi ko andyan di kaibigan ng bayaw ko, yung isa. Sabi ko, asan yung sasakyan ka ko? Saan sasakay si Ami? Sabi ko, saan sasakay yung biyanan ko? Sabi naman sa akin ng kaibigan ng bayaw ko ay, yaan muna, sabi. I-check niya muna kung kailangan ba dalhin sa hospital o hindi. Pag kailangan, ayun, dadating, sabi ganun. Tas, sige, ayun, pumasok na nga kami. Sumunod na pala ako dun sa lalaki. Tapos ayun, normal naman lahat. Normal yung sugar niya. Kasi diabetic yung biyanan ko Normal na may sugar niya. Normal di dugo. Basta, normal naman lahat. Wala rin lagnat. Siguro, sabi ko, bakit hinimatay? Bakit ganun? Sabi ko, siguro daw dahil sa gamot. Sa gamot na, marami kasing gamot na iniinom niya, nagtuturok pa. Kasi nga, matataas ang sugar nila. Pero ngayon, normal naman daw. Tapos, ganyan pala sila mag-check dito, pati yung daliri sa paahan, chine-check, tapos, tas pinitik ba? Parang ginanyan sa noo yung biyanan ko. Ginanyan yata, pinitik ng pinitik. O ganyan yung pagpitik niya. Hindi ko na maalala. Tapos, hindi naman nagre-response yung biyanan ko, hindi nagre-response. Inano dito, hinlalaki, parang idiniin niyang ganyan. Idiniin yatang ganyan. Tas ayun, nasaktan yung biyanan ko. Tas sa paa din, nasaktan siya, ganun. Okay naman. Pinainom lang ng tubig. Tapos, sabi lang, araw-araw daw, painumin ng gamot lang, ganun. Tapos, tapos binigyan pala ng pinakain pala ng konting honey, ganun lang. Tapos, binipi, normal nga. Tapos, na-nervous talaga ako. Naninervous ako pagka ganyan Nagpa-BP din ako. Nagpa-BP na din ako. Abi na nervous ako, kumakabog ang dibdib ko Akala ko kung napano na talaga Nagpa-BP na rin ako. Tapos ayun, binipi ako, normal naman. 110/80 ako. Okay naman. Pero ako talaga, sanay ako. 170, ganyan. 110/70. Okay na rin. 110/80. Okay naman ako. Na-nervous lang talaga ako, kaya ako nagpa-BP kasi kumakabog dibdib ko talaga. Tapos ayun, wala naman problema daw. Pero bukas, ipapacheck up. Ipapacheck up na lang namin bukas. Tapos, akala ko babayaran. Akala ko, baka ako walang pera. Ako talaga, bit ko na yung bag ko. Kasi nga, sasama ako sa ospital sana. Binitbit ko na yung pera ko at baka ako wala silang pera mabitbit yun sa akin. Ganun ba? Tapos, ayun, babayaran ko sana yung lalaki. Hindi daw, sabi. Tapos, yung bayaw ko, trinay niya rin bayaran yung sa emergency. 3 beses niya binabayaran, ayaw tanggapin. Hindi daw pwedeng tumanggap sila ng bayad, ng bigay, sabi. Kaya ayun, Ayun, yun nga, kung gusto niyo makita yung itsura ng motorbike na emergency nila, i-post ko sa FB. Pinicturean ko. Tapos, i-post ko na lang sa FB, yung picture. Meron din pala dito na emergency rickshaw. Yung, alam niyo parang motor dito sa Pakistan, yung sinasakyan ko minsan. Yung binibidyo ko sa inyo na parang ito ang tricycle sa Pakistan o rickshaw. Meron din emergency ganun. Tapos yung parang mga van, ganyan. Kaya nagulat ako, ay, motor ka ako, yan, iyaang ka sa likod.
Motorbike, ganun. Nagulat ako nung nakita ko, ano to, iangkas sa likod yung, ano, yung pasyente. Tas ganun daw pala. Titignan muna. Kasi pag tumawag na emergency, tatanungin kung ano nangyari, di ba? Ganyan, ganyan. Siguro sinabi ng bayaw ko, ano, diabetic, ganyan, ganyan. Kaya siguro motor lang muna ang pinadala. Chinek muna siya kung kailangan bang i-emergency o hindi. Okay naman daw, hindi naman na pinadala yung biyanan ko. Ayun, tulog na. Pagpahingahin lang daw, magpahinga lang, ganun. Oh. Magiging okay din. Oh. Sana nga, ano, ay nagka-nervyusan talaga. Si Usman, hanggang ngayon gising, sus, Ginoo. Baka rin kako sumasakit ang ulo sa mga bata dahil 'di ba sobrang daming bata ngayon sa baba. Andiyan kasi mga anak ng ipag ko, sila Usman pa. Yung iba pa mga batang pamangkin ng asawa ko. So baka naririndi sa ingay, baka naiingay ng todo. Kaya hindi siguro makapagpahinga dahil nga napupuyat, baka napupuyat dahil may ingay mga bata hanggang hating gabi rin mga gising. Ay, na-nervyoso talaga ako. Buti naman, okay naman do lahat. Pati ako, okay din yung, ano ko, yung blood pressure ko. Talagang nakisali pa ako. Ano ba sabi ko, ako din, kako. Pinipigilan ko tumawa kasi syempre pag ganyang sitwasyon hindi ako tumatawa pero sa loob-loob ko ay natatawa ako sa sarili ko kasi nga pati ako ay nagpa ano pa. Tapos di kwento-kwentuhan na nung pag-alis nung lalaki. Kwento-kwentuhan lang kami ng sila pala nagkukwentuhan, ako nakikinig lang kahit di ko naintindihan. Si mga biyanan kong lalaki, hipag ko babae, bayaw ko, saka yung kapatid ng hipag ko, andyan din kasi. Kwento-kwentuhan lang sila. Pag natatahimik sila, dinig na dinig yung tunog ng tiyan ko. Ewan ko ba naman sa tiyan ko kung kailang ganun ang sitwasyon, tunog ng tunog. Sa nervyos yata, pati tiyan ko yan nakikisali, tunog talaga ng tunog. Tunog ng tunog, nakakayan ang lakas-lakas pa naman. Akala ko nung una, hindi ako. Sino kaya kako yung tiyan na tumutunog? Gutom, sabi ko pe. Parang ako yata ako. Ako nga pala. Katabi ko pa naman biyanan kong lalaki. Tunog ng tunog talaga yung tiyan ko. Tuwan-tuwa ako sa... Pero hindi ako tumatama. Kumbaga ako sa isip-isip ko lang, huwag ka munang tumunog. Sabi ko, nakakahiya ka. Tunog ng tunog talaga ng tunog. Sa nervyo siguro. Kaya pati yung tiyan ko, nakitunog-tunog. Tapos ayan, tulog na. Pero sila, hanggang ngayon nagkakantuhan pa pala sila. Ako, umakit na ako kasi mag-aalas 2 na. Ang sabi pa nga nung, yung hipag ko pa nga ay nagtsatsaap, nagtitimpla pa sila ng tsaa, magsisipag-tsaa pa yun. Alas 2 na ha, magsisipag-tsaa pa yun. Ay, mahihili kasi sila sa asukal Kaya, di ba pag nagtsatsaa may sugar, ganyan. Kaya karamihan ng tao rito sa Pakistan, talagang matataas ang asukal sa katawan. Matataas ang sugar. Karamihan talaga sa kanila. Pati yan, sa pamilya ng asawa ko, ilan silang anak? 7. Isa na lang ang walang sugar. Isa na lang ang hindi mataas ang sugar. Yung bayaw ko na lang. Lahat na sila meron na. O, nanay, tatay nila meron na rin. Lahi din nila. Tapos, siguro, di ba sa kinakain din siguro dahil nga mahilig sila sa mga matatamis. Ay, kaya ayun, buti na lang talaga. Normal naman do lahat. Kahit na ganun. Siguro nga, na ano lang. Nahilo, baka sa sakit nga ng ulo dahil maingay, puyat, baka ganun Pero ipatingin pa rin namin bukas ha. Yun lang ang ano ko. Kung gusto niyo makita yung bike ha, dalaw kayo sa Facebook ko. Adil Family, Filipino-Pakistani.